Yung buhay na walang problema, yung buhay na walang iniisip na bayarin, yung buhay na walang iniisip kundi ang pasalamatan ng Diyos. Naranasan niyo yung buhay na bayad ka na sa kuryente tubig mo, bayad ka na sa bayad ng bahay. Di ba kayo walas? Di ba? Yung 29 days mong iniisip, 29 days mong iniisip, o sabihin natin 30 days mong iniisip kasi 59ers na dumating yung pambayad. So, ano na naman, after 30 days na yun, di ba, ang sarap sa pakiramdam. Na wala kang iniisip na bayarin, wala kang iniisip, kompleto yung pagkain, nakapamalengke, nakabuli na ng pagkain, ng bigas, no? Kahit walang pera, pero at least, no? Nakapag-survive ng lahat. So, ito yung life na gusto ng lahat. At ito yung life na binibigay ng Diyos sa atin. Ito yung binibigay ni Jesus. Sabi ni just the Father raises the dead and gives him life. Ganon din naman ang anak. Son gives life to whom he is given. So, God is pleased sa ginagawa po natin para sa Kanya. He will give us death. Amen? Siya yung nagbibigay ng buhay. Sabi pa nga sa John, I am the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa aking Ama. Hindi sa pamamagitan. So, John chapter 5 verse 40, yet you refuse to come to me to have life. Sometimes, no, nakakalungkot. Even you, as a Christian, sometimes nire-refuse natin sa Jesus Christ. In what way? Doon sa mga desisyon po natin, sa sarili natin. Amen? Na sometimes, mas inuuna pa natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng Panginoon. Mas inuuna pa natin yung yung kailangan natin kaysa sa kailangan ng iba. Tama po ba? Sometimes, di ba napapansin nyo sa prayer niyo na puro akin, ko. Di ba? Hindi yung ko na nasa Spain hinahanap ng ano. Kundi ko yung sarili ko. Inuuna natin sa prayer natin yung sarili natin, di ba? Minsan, napapansin natin na. So in that way, we refuse God or Jesus to come to us. Natulungan tayo. Dahil kaya, hindi na natin kailangan eh. Dahil kaya natin. Kaya natin gawa ng paraan. Kaya natin gawa ng kasubali, yung mga problema natin, at hindi natin inuuna ang Diyos. Ganun din naman, pinahihirapan din tayo. Amen? So, sabi dito, yet you refuse to come to me to have life. John chapter 5, verse 22 to 23. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Yung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo, yun ay ang pagtubos. At yung pangalawang pagbabalik niya, hindi na yun pagtubos. Hindi na yun para ikaw ay isave. Yun ay para ikaw ay i-judge. Kung ano ba yung ginawa mo sa buhay mo, kung ano ba yung ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Verse 23, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen? So kung hindi mo pinapahalagaan, hindi mo ino-honor ang Diyos Ama, hindi ko rin ino-honor ang Anak. Siyempre, di ba? Kung parang dito lang yan sa atin. Pagka yung tatay,
i-dishonor ng mga tao, yung mga anak niya, yun din. Parang wala nang kwenta sa kanila. Pero kung ino-honor mo ang tatay, hanggang doon sa kaapu-apuhan, ay, huwag mong gagalawin yan, apo yan yan. O, huwag mong sasaktan yan, huwag mong pagalitan yan, anak yan yan. Diba? So they honor the father and then the son. So whoever honor the father will honor the son who sent him. So John chapter 10 verse 22 to 23. So mas mahaba-haba to. Then came the festival of dedication at Jerusalem. It was winter. Hindi kagaya natin ngayon, ba? Winter sa init. Bakit daw ginagalaw nila yun? Hindi ganitong panahon. It was winter, and Jesus was in the temple courts, walking in Solomon's colonnade. Verse 24, the Jews who were there gathered around him, saying, "How long will you keep us in suspense?" Hindi lang pala sa movie yung suspense. Yung thriller. Kundi nung panahon din ni Jesus. The Jews who were there gathered around him saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Kung ikaw talaga yung Messiah, ba't hindi mo masabihin ngayon? Para hindi na kami mag-antay. Pinaka-suspense mo kami. Inaano pa kami. Sabihin mo na kasi kung ikaw talaga yung Messiah. Sabihin mo na ngayon para hindi na kami, di ba? Mabilis na lang. Ngayon na, magtitiwala na kami sa iyo. No? Tell us plainly. Verse 25, Jesus answered, "I did tell you, but you do not believe." Sinabi ko na sa inyo. Pero, hindi talaga tayo naniniwala. Sinabi ko na sa inyo, the works I do in my Father's name testify about me. Ano ba yung mga ginawa ni Jesus? Through the Father. Ang ginawa niya, pagaling, Nagpapagaling. Sharing the word of may God. sakit, miracles, maraming miracles. Nakita niyo na, sabi ni Jesus, nakita niyo, pagaling ako sa ngalan ng Ama. I did miracles sa harapan ninyo, pero hindi pa rin kayo naniniwala. But you do not believe because you are not my sheep. Verse 27, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Di ba kapag yung mga sino yung nagpasto? Ako kasi nagpasto lang ako ng camping, saka baka. Nung nasa ako na siguro mga 6 years old, 7. Oo, nagpapastol na kami kasi galing araw pa lang, nilalabas na namin yung mga baka na camping. Pag tanghali, kukunin namin sila, isisilong namin. Pagdating ng alas 3, ilalabas ulit namin hanggang alas 5 para makakain. Alas 5, painumin namin tubig, tapos dadalhin na namin dun sa bahay nila. Ganun yung gawain namin ng nakakang ako. Ganun kasi yung trabaho ng lolo. Ganyan kami Para dati. sa mga baka, kambing. So, kapag may nawawalang kambing, nakawag yun, ganun pa. Ay, apit. Alam nila kung ano yung boses ko. Kung paano sila tawagin. Kapag kaiba yung ibang tao yung tatawag, kaiba yung kaibigan ko, kasi minsan kasama ko ng kaibigan. Pag tinatawag, pag hinahanap niya, hindi lumalapit sa kanya. Kahit anong tawag niya, hindi talaga lumalapit. Pero pag ako yung tumawag, lumalapit sila yung mga maliliit na kami mga anak ng mga malapit sila. So, kapag ikaw ay mayroong inaalagaan, alam nila, kahit sa mga aso na lang, di ba? Yung mga aso natin, pag tinatawag sila ng ibang tao, hindi sila lumalapit. Pero pag ikaw ay
Kahit hindi ka pa nga nagsalita, pag nakita ka na nila, Alam na nila. alam na nila, kahit malayo ka pa lang, sasalubungin ka na nila. Ganun. So, sabi ni Jesus dito, yung mga sheep, yung mga tupa, lumalapit sa akin. Yung mga tupa ko ay lumalapit sa akin. Kayo, hindi kayo nakikinig sa akin dahil hindi ko kayo Tupa. mga tupa. Hindi kasi kayo nakikinig. Nandyan kayo, parang nakaupo ka dyan, pero hindi ka naman nakikinig sa sermon mo. Paano mo maiintindihan? Sabihin mo, hindi ko naiintindihan yung preaching. Hindi, may language barrier. Aminin mo natin o hindi. Kaya merong tawag yan? Monitor. Monitor. Para basahin natin. At binigyan din tayo ng Bible sa harap natin para basahin din natin. At binigyan pa rin tayo ng ganito para basahin natin. So, walang excuse para sabihin mo na hindi mo naintindihan. Hindi mo lang siguro Wala iniintindihan. na naman. So, kahit ilang business mo ng Panginoon, hindi talaga eh. May cellphone ka, picture mo. Picturean mo yung ang tawag yan. Ha? PowerPoint. PowerPoint. Picturean mo yung PowerPoint. Naalala ko nung nasa dati, wala pa kami dito nun, sa ibang church, kapag may PowerPoint, yung mga member, bawat labas ng PowerPoint, pinipicturean nila. So sabi ko, ayan pala yung gamit ng cellphone. Hindi lang pala So tayo, sino yung mga cellphone dito? Picturean din natin. Para kung sakali na hindi mo na